and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kayo ho ba ay nag-i-invest? Marunong ba kayong mag-invest? Kung Bernie, yung natanggap mo nung nag-retire ka sa CDC, ginastos mo na ba o in-invest mo? O yung mga bagong kasal, nag-i-invest ba kayo? Ginagastos nyo lahat? When you invest, sa'yo na lang, sa'yo na, pwede mong gamitin, pwede mong gastusin, pero itinatabi mo. Kahit gusto mong may kailangan ka ngayon, pero sasakripisyo ka para sa mga bata to, para sa kinabukasan ng pamilya. Usually, when we invest, yung the concept of investment, hindi masyadong familiar sa mga Pilipino. Kasi mga Pilipino, gagastos ka na muna pag may sobra, di ba? Pilipino, gagastos ka muna. Kunyari, may pera na ako ngayon, sweldo ko. May pera ako ngayon, gagastusin ko na muna. Pag may sobra, invest ko o tatago ko. Pero usually walang sobra eh. May nabasa ako sa practical Pinoy investment advice. Bago ka gumastos, itabi mo na muna. Halimbawa, 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos. Kung mas malaki, 500 pesos o 1,000. Itabi na muna. Tapos yung sobra doon, yun na yung gastusin mo. At least naitabi na yung investment mo for the future. Kasi kung inihintay natin yung sobra, usually wala. O kaya kulang pa. Nasasabi ko lang ito kasi pag nag-invest ka, it's long term of waiting. Halimbawa, hindi lang pera. Halimbawa, bumili ka ng lupa, isang subdivision. O kaya, bumili ka ng lupa dito sa Sapang Bato. Hindi mo muna ginagamit. Kasi yung lupa, after some time, o yung mga nauna dito sa Sapang Bato, di ba ang bilis naging mahal ng lupa ngayon? Tumas yung presyo. No? The value is already very high. You have to wait for the long term. You have to forget. Huwag mo na masyadong binibilang o kinukwenta magkano yung pera mo. Pabayaan nyo muna. Don't be always checking the value or calculating the gains constantly. Instead, allow time to pass naturally. Even forget about it. Kalakuan may tangke kang linele. Kasi gastos mo na sa isipan mo lang isipan. While constantly even adding to your investment to nurture its growth. Kung pwede nga, dagdagan mo pa pag may kung kasobra. Understand the returns on investment, tawag yan ROI, will materialize slowly. Patience is the key. Kapibabatan. Lalo na pag may anak ka, may pamilya ka, at may kinabukasan ka pinaghahandaan. Usually sa mga nag-invest, kung yung iba merong risk. Pwede kang matalo, pwede kang malugi, pwede hindi na magbalik sa'yo. Yes, you must have prepared to embrace the reality. When you invest, there's the possibility bering babagsak yung presyo, matatalo ka sa iyong investment. Because we do not hold the future in our hands, we possess the power to shape, and we do not possess the power to shape what tomorrow brings. Tamang balo ng malyarik in direction, maging biyeda rin ang anak nyo. Halimbawa, sa mga pagmamahal nyo sa mga anak ninyo, hindi mo man alam kung ano yung plano nila sa buhay. Halimbawa, pinaghandaan mo sila dito ng tindahan. Ang tindahan kung ito ay papamana ko sa anak ko. Okay. Kaya lang, yung anak mo, nakapag-asawa ng taga Cavite at gusto niya tumira sa Cavite. O paano yung tindahan mo dito sa Sapang Bato? O kaya, okay lang Cavite, malapit lang Cavite. Kung biglang nagdesisyon na mag-abroad yung anak mo, tapos yung pag-abroad niya, hindi ka mukha dati sa Saudi, 2 years, 3 years contract, di ba? Pero yun, parang permanent residence na sa Canada, o kaya New Zealand, o kaya Australia. Mag-aaral, kunyari,
niya nag-aaral sa Spain. Tapos, magkakaroon ng trabaho doon. Okay na sila doon. Hindi na sila uuwi. Nasaan yung tindahan natin dito? Karanasan ng mga kaklase ko yan. Alam niyo po yung mga kaklase ko, nagkita-kita kami nung Miyerkules yata. Nag-dinner kami kasi nag-birthday yung tatlo sa amin. Nakwento nila yung mga anak nila. Yung isa, dalawa yung anak niya. Dalawang anak niya. Yung isa nasa Canada. Yung isa, kakasal ko sa October. Pagkatapos ng kasal, pupunta rin ng Canada. Sila ng dalawang mag-asawa. Para bang you don't hold your children. Their future is not ours. There's the risk, isn't it? Para bang inaasahan mo, siguro magiging kasama mo sila, katuwang mo sila pag matanda na tayo. Pero may buhay din sila. Yung isa pang anak ng kaibigan ko, nasa Canada din. Ngayon, isang anak niya pa, nagpe-prepare another for New Zealand. Parang mabilis ngayon yung desisyon ng mga bata. Mubalo ng malyari at ng direksyon maging biyeta rin anak yun. But you continue to invest in love. Sorry po, no? Baka kala nyo, negosyante ako dito o bankero kung nagpo-propose ng investment. Hindi po. I'm talking about investment in love. Kung may nag-invest sa lupa, sa tindahan, sa negosyo o kaya sa pera, meron din palang pagtaya sa pagmamahal. You invest in love. You must be generous. And you must be willing to take the risk. Alam nyo bakit? Kung minsan nagmamahal ka, tumataya ka sa pagmamahal, tapos hindi ka man mamahalin. O hindi man mapapansin. O kung minsan hindi mo silang papasalamat. Kung minsan masasaktan ka lang. This is an investment in love. Sometimes you'll find yourself pondering whether it's really worth it. Okay kaya? Is it worth it? Ano sa Tagalog yung worth it? Sulit ba kaya? Yung pagmamahal na binibigay ko, baka hindi naman ako mamahalin. Minamahal ko siya, pero mahal niya ay iba. Ito. Yung mga bata dito, hindi naman yung inisip ko, yung inisip nyo, no? Yung pagmamahal ng magulang sa inyo, mahalin kayo ng magulang nyo kung minsan ang sukli natin, tulog. Minsan tayo pa yung galit. Minsan tayo pa yung nagko-complain, kulang pa. Kaya nga nasasaktan yung mga magulang. Ganyan siguro ang pagmamahal ng Diyos sa atin. God loved us first. It is an investment in you and in me. Hindi masigurado yung Diyos kung ano yung gagawin mo sa buhay mo. O anong ginagawa mo sa buhay mo ngayon. But He will invest anyway sa pagmamahal. Tignan niyo po yung gospel natin. God so loved the world that He invested His treasure, not money, His only begotten Son. Ang investment ng Ama, hindi pera, hindi lang property, hindi lang. Ang kanyang pinakakayamanan, ang kanyang iisang anak na si Jesus. So that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. Sinanla niya ang kanyang anak para sa iyong kaligtasan. Pagtataya, it's an investment of love. Pwedeng malugi sa iyo yung Diyos kasi hindi ka naman nagmahal. You did not love in return. Anong sinukli mo sa Kanya? Kasalanan. O papagwalang bahala sa buhay natin. God continue to invest in you anyway. Hindi siya susuko. He knows in the right time, yung pagmamahal niyang binigay sa iyo ay magkakaroon bunga din. Dito sa Pilipinas, munta ka man ng Amerika o sa Manila, saan ka man mapadpad sa buhay mo, dala-dala mo ang sakramento ng binyag sa buhay mo. Dala-dala mo ang sakramento ng kumpil sa buhay mo. Dala-dala mo ang sakramento ng kanyang presensya sa Eucharistia, sa ating misa. Dala-dala mo ang kanyang pagmamahal ng pagpapatawad ni ikaw ay nagkasala.
this is God's love for you. It's an investment. Sorry for the term, very business-like. Pero parang pagtataya ng pagmamahal. Pero ating pinagdiriwang ngayon, at the end of the day, ang pagtatayang ito ay magwawagi. That's why we experience many stories, the exaltation of their own experience of the cross. Sa katagalan, nagbunga ang kanilang krus, ang kanilang sakripisyo, ang kanilang pagtataya. That's the victory of the cross in the long run. Mayroon po isang writer, ang pangalan niya Khalil Gibran. Siya po isang Lebanese-American writer and poet. Sikat na sikat po ito noong unang kasi mga libro niya, they were interpreted in many languages. Yung isang parang poem niya on children or on parenting. Pakinggan niyo po yung si Khalil Gibran, no? Anong tingin niya sa pagiging magulang para sa mga anak? His images are very beautiful. Sabi niya, and a woman who held a baby against her bosom speak to us of children and said, your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, they belong not to you. You give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you, for life goes not backward, nor tarries with yesterday. You are like the bows, which your children are the living arrows, are sent forth, that the archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might, like the arrow that may fly swift and far. Let your bending in the archer's hand be for gladness, for even as he loves the arrow that flies, he also loves the bow that is stable. Kaya daw mga magulang, alam niyo yung pana, tapos meron po siyang bow, yung pana. Parang sa tiradol, tingnan. Basta, binabanat kayo. Masakit yun. Parang kayo mga magulang. Para malayo ang marating na mga anak ninyo. Mahal ng Diyos ang mga panang malayo malarating. Pero mas mahal niya kayo, mga magulang, mga pamilya, na nagbigay ng sarili upang malayo ang mararating ng iyong mga mahal. Like Christ crucified, we don't shy away from vulnerability. We've invested heavily in love and even selflessly. And we don't fear the wounds that may come from it. We don't conceal our scars because at times these wounds and the pierced heart reveal our profound trust, allowing God's plan to unfold. For indeed, this is also the story of how the exaltation of the cross plays out in our own lives, in our own life stories. May I end once again with Khalil Gibran when he described a pierced heart. Out of suffering have emerged the strongest souls. The most massive characters are seared with scars. Yung mga talagang malalakas pagkatao natin, grasya, ay dumaan tayo sa mga masasakit na paraan ng ating buhay ng pagmamahal. Let us exalt the holy cross of the Lord. Let us celebrate it with our own cross that we carry along the way. In the
name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.